Ilang pasaherong nahulihan ng mga ipinagbabawal na bagay sa pantalan. Sa Tabaco City Port sa Albay, nahulihan ng baril at ilang paputok ang isang lalaki. Sa Manila North Harbor naman may nakuhanan ng shabu. Makibalita tayo kay Nico Sereno. Kung kahapon isang gate lang ang bukas papasok ng NAIA Terminal 3 sa Pasay, ngayon 3 na ang pwedeng daanan ng mga pasahero. Dumagdag kasi sa bilang ng mga nagpabook ng flights ang mga turistang dumating sa Pilipinas para magbakasyon. Nananatili namang mahigpit ang seguridad sa paliparan. Kanina, personal na ininspeksyon ni Pangulong Noynoy Aquino ang paliparan para matiyak na handa ito sa inaasahang pagdami ng pasahero lalo na bukas. Bago yan, nag-ikot din ang Pangulo sa Manila North Harbor para tingnan ang ipinatutupad na seguridad. Sinuri rin niya ang mga survival at emergency kit para matiyak ang proteksyon ng mga biyahero. Ilang oras naman bago ang pagbisita ni Pinoy, isang lalaki ang nahulihan ng shabu. Nabisto sa x-ray ang drogang nakaipit sa sombrero ng sospek. Hindi nagbigay ng pahayag ang lalaki. Ang Department of Transportation and Communications naman ang mag-iinspeksyon sa Batangas Port. Isa ito sa mga pantalan sa bansa na pinakadinadag sa tuwing Holy Week. Umaabot sa 40,000 ang bilang ng mga pasahero roon sa ganitong panahon. Sa Eva Macapagal Terminal naman, umabot na sa mahigit 100,000 pasahero ang nakabiyahe simula noong Sabado. Dahil isa lang kada araw ang schedule ng biyahe, pinapayagan ang mga pasaherong mag-check-in 6 na oras bago ang itinakdang pag-alis ng barko. Kabi-kabila naman ang naging problema sa Tabaco City Port sa Albay. May 500 pasahero patungo sa Catanduanes ang na-stranded ng 4 na oras. Di kasi pinayagan ng Coast Guard na bumiyahe ang isang barko dahil overloaded daw ito. Nakaalis lang ang mga pasahero nang mai-transfer ang iba sa mas malaking barko. Isang lalaki din ang nahulihan ng baril, bala at ilang paputok. Nabisto siya ng mga umiikot na K9 unit sa lugar. Itinanggi naman ng lalaki na pag-aari niya ang mga nasabat ng Port Police. Problema naman ng Coast Guard sa Cebu ang di pagsunod ng mga pasahero sa itinakdang oras ng pagdating sa pier. Alinsunod kasi sa patakaran, dapat nasa pantalan na ang mga bibiyahe 1 hanggang 2 oras bago ang pag-alis ng barko. Panawagan ng Coast Guard, dumating sa tamang oras para maiwasan ang aberya. Nico Sereno, Nagbabalita, Pilipinas.